Tandaan mo, wala. Pero Book of John, siguro yung John 3:16, yung For God so loved the world, parang gano'n. O yun yun. John 3:16 yun. Ikaw, Ryan, sa iyo, sa isip mo, meron ka bang natatandaan kahit isang verse sa Bible? Kahit hindi ka nagbabasa, yung nakikita mo sa social media, yung mga pinopost, meron kang natatandaan kahit isang verse. Sige lang. Sige. Wala pa. Okay. So, ang merong alam na Bible verse. Ikaw, Perle, may natatandaan ka? Wala. Okay. John, ikaw na lang. Ikaw na lang natitira. Hindi ako matandaan si ganyan eh. Hindi ka natatandaan. Pero hindi, yung natatandaan mo lang, kahit hindi mo sabihin yung ako, verse. Ako, patungkol sa tanda ko nga. Oo, sige. Yung tungkol sa anak. Okay. Oo, yun, yung sinabi sa ano. Yung tanda ko, pag hindi ka tumingin sa magulang, Pag hindi mo minahal. Oo. hindi mo mararating, hindi ka makakarating sa buhay mo. Yes, di ka magtatagumpay. Okay, very good. So, at least, meron kang natatandaan. The Lord. Sabi dito sa ikalimang utos ng Panginoon, 1, 2, 3, 4, 5. Igalang mo ang iyong ama at ina. Embang, Ryan, makinig kayo upang, sabi dito, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal. Pag minahal mo pala, Embang, Ryan, yung magulang nyo, nagkakaroon kayo ng buhay na matagal. Baka umabot ka ng 120, Embang. Di ba? Ayun ang sabi kasi yun ang sinabi ng Panginoon eh. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal, sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, kasi ito panahon to ni Moises nung ibinigay niya. Ang sinasabi din dito, pag ginalang mo ang magulang mo, minahal mo, hanggang sa pagtanda, magtatagumpay ka. Kahit ano yung larangan ng buhay mo, halimbawa, meron kang pangarap, may profession ka na gusto mong marating, magtatagumpay ka. Bakit? Minahal mo magulang mo eh. Kaisa-isang utos ng Panginoon na may kalakip na pangako. Number 5 na command ng Lord. Nakalagay dito yon. At iyon ay marami nang naka-experience. Kaya ako nga nagsisisi ako kasi hindi ko kasi masyadong hindi ko masyadong naibigay yung pagmamahal sa ima, sa tatang. No? Pero maganda naman noon, ngayon, nakakakilala na tayo sa Panginoon. Yun naman ang maganda. Hindi naging huli ang lahat, Embang. So, yun ang naalala ng papa mo. Very good, no? Ikaw, Kuya Rudy, ano yung natatandaan mong verse sa Bible? Yung John 3:16. Lakasan mo, kapatid. John 3:16. John 3:16, parinig mo sa kanila kung ano ibig sabihin ng Sabi doon, John 3:16. gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Iyon. Kung sino man sumampalataya, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Tandang-tanda ni Kuya Rudy, hindi nawawala sa kanya kasi matagal nang mananampalataya si Kuya Rudy. Ilang taong ka nang mananampalataya? 15 years. Alam na alam niya yon. Alam niyo ba ibig sabihin nun, Embang? Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak. Sino yon, Embang? Sino yung sinugo ng Diyos Ama? Si Jesus. Si Jesus Christ. Jesus, Iyon ang isinugo ng Panginoong Diyos Ama. Para ano, Embang? Ano sabi? Para kung sino man ang manampalataya sa Kanya, may pangako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. O, sinong gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tayo. Huwag kayong mag-aalakanin. Kasi alam niyo, pagdating ng panahon, kapag namatay na tayo, huwag naman sana kasi mabubuhay pa tayo ng matagal. Kung sakali, darating talaga ang panahon, tayo ay mawawala dito sa mundo. Siyempre, dalawa lang ang pupuntahan natin. Ano yun, Imbang? Impyerno at saka langit. Huwag kayong maniniwala na may purgatorio kasi sa Katoliko may purgatorio eh. Walang nakalagay na purgatorio sa Biblia. Ang nakalagay lang dito, impyerno at saka langit. So sa impyerno, doon mapupunta yung hindi tumanggap kay Jesus. Sa impyerno, doon mapupunta yung mga hindi kumilala kay Jesus. Sa impyerno, doon mapupunta yung masasamang tao. Pero sabi, kung mananampalataya ka kay Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya pagdating natin doon, Embang, wala na tayong sakit, hindi na tayo mamumroblema, wala na tayong pighati, hindi na tayo mag-iintindi ng ano kakainin natin bukas, mamamasada ba ako bukas, hindi na. Yes, oo. Masarap ang magiging buhay natin sa piling ng Panginoon. Kaya hangarin natin. Paano po, Kuya Boy?
Paano po ba tayo makakapunta roon? Mamaya, tatanggap kayo kay Jesus. Tatanggapin natin si Jesus bilang ating sariling Diyos, sariling tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Amen? Okay, ang tanong ko, Kahirap talaga. very good. Very good. Kung puro ka lang trabaho at gusto mo lang kumita at yumaman pero wala kang paglilingkod at pagkilala sa Panginoon, wala. Hindi ka magtatagumpay. Katulad nyo, batang-bata pa kayo. No? Pero nasa gustong edad na kayo. Kung ang isip nyo lang daw ay puro pagpapayaman, pagkita ng pera, hanap buhay, at wala kang hinahangad na magkaroon ka man lang ng relasyon sa Panginoon. Darating yung pagkakataon, wala. Kahit anong hirap mo. Kahit sabihin mo na marami ka ng pera, kulang pa rin. Bakit? Wala kang load sa puso mo eh. Tandaan nyo, ang tao kahit mahirap, kahit okay lang ang buhay, no? Pero pag may Panginoong sa puso, kontento ka. Yes, may mga milagro at blessing na ginagawa ang Panginoon. Ang kailangan lang natin, sa Kanya tayo titingin. Huwag tayong titingin sa tao kasi maraming magsasabi ng tao na, ay, naku, mga masasama yan, mga ano yan, ganyan. Huwag niyong papansinin yung, kasi bakit? Masisira lang araw niyo. Tumingin kayo sa Diyos dahil alam ng Panginoon ang puso mo. Sa puso mo kasi, kapag ka ikaw ay naging mapagpatol sa mga naririnig mong mga bagay-bagay na ikinaiinis mo, ma-stress ka lang. Pero, kung meron kang matibay na relasyon sa Panginoon, tingnan mo, ang buhay mo magaan. Kahit may problema kayo, maaharap nyo. Bakit? Meron kayong Panginoong Sus. Kaya nakakatuwa dahil ang papa nyo kumikilala ngayon sa Panginoon. At nararamdaman ko, nagiging seryoso na si John. Yun ang maganda. Ako, Ate Imbang, J.P. Ryan, napakatagal ko bago ako tumanggap kay Jesus. Ang dami kong pinagdaanan na yan, kilala nila ako. Mama at papa nyo, bira, natuto akong magdroga. Sino yung naging asawa ko? No? Ilan ang naging asawa ko? 3. Grabe. Puro kasalanan ang ginagawa ko. Bakit? Wala akong relasyon sa Panginoon eh. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, wala. Yung buhay mo miserable, Imbang, Ryan. Pag may naisip kang pangit, gagawin mo. Pagka na-depress ka, punong-puno ka ng problema, anong gagawin mo? Yun nga, yung ginagawa ng maraming kabataan. Diba? Nagpapatiwakal. Ano nangyayari? Wala. Walang silbi ang naging buhay nila sa lupa. Tandaan nyo, dapat mabuhay tayo dito ng may saysay. Papaano po, Kuya Boy? Makipagrelasyon ka sa Panginoon. Amen? Nakuha niyo yung punto ko. Okay. J.Per, kung natatandaan mong kahit isang verse lang sa Biblia, meron kang natatandaan kahit isa lang. John 3:16. Yung John 3:16. Kasi ang John 3:16, iyon yung pinaka-heart ng Biblia. Yan ang pinaka-puso ng Bible. Kaya nung ako ay high school, nung gagraduate ako ng high school, may pumupuntang madre sa amin nung araw eh. Binigyan kami ng pocket Bible, tapos hinighlight sila yung John 3:16. Sabi sa amin, yan, saulin nyo yan. Kaya 4th year high school pa lang ako, saulado ko na yung John 3:16. Pero, hindi ko siya maintindihan. Bakit? Hindi ko pa kilala si Jesus noon eh. Di ba? Ngayon na lang natin naintindihan. J.Per, sabihin mo nga, i-recite mo nga yung John 3:16. For God so loved the world, He gave us His only Son, His only begotten Son. That whosoever believes in Him shall not perish, but have, anong kasunod? Eternal life. Yes, Palakpakan natin si Lord sa buhay ni J.Per. Sa kasalanan at sa impyerno. Kasi lahat tayo nominated, candidate tayo sa impyerno. Kasi bakit? Makasalanan tayo eh. Kundi dahil sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Sus, wala. Lahat tayo mapupunta sa impyerno, kawawa tayo. Pero dahil tayo ay mahal ng Panginoong Diyos Ama, isinugo niya nga ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, at kung sino man daw ang manampalataya ay hindi mapapahamak. Pag sinabing mapapahamak, Embang, J.Per, Ryan, June, Perley, pag sinabing mapapahamak, impyerno yon. Kamatayan yon, Embang. Yun ang sinasabi sa Biblia pagka mapupunta ka ng kapahamakan. Ibig sabihin nun, kamatayan. Amen? Amen. Okay. Si Jesus para sa iyo, sino siya?
Si Jesus ay pinadala sa atin para lahat ng ating mga kasalanan, lahat siya yung tutubos. tao. Yes, very good. Sa iyong aako. Sa Yun, ng- sa lahat ng mga kasalanan natin, kabigatan na ginawa ng tao, si Jesus, sabi ni J.Per, exactly yun, tagapagligtas. Siya yung ating manunubos. Siya yung ating Diyos na makapangyarihan. Siya'y tunay na Diyos. Hindi siya yung rebulto. O di ba? Yung papasok ka sa simbahan ng Katoliko, hindi ko naman ginadjudge siyang Catholic. Siyempre, pagka pumasok tayo dyan, kasi lahat naman tayo. Ako, galing ako ng Catholic. Tayo, dito yung papa nyo. Ikaw siguro, Katoliko ka, di ba? O, huwag ka sana ma-open sa sasabihin ko, Ryan? No, sa Katoliko kasi, pagpasok mo pa lang sa simbahan, puro rebulto na, di ba? Hahawakan mo yung paa, pupunasan mo ng panyo, di ba may anghel pa doon? Yung may tubig, di ba? Sasawsaw ka pa. Anong gagawin, JP, pag sawsaw? Nagsasign of the cross. Iyon yung kinamulatan natin. Tanongin yung papa nyo, maliliit pa lang kami, pagdating ng alas 6, orasyon sa sibakan. Pagdating ng alas 7, rosaryo namin ng apo. Walang sablay yun. Gabi-gabi yun. Alas 7, rosaryo. May hawak na rosaryo ang lolo namin. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Santa Maria, ina ng Bire. Doon na tayo, citizen na tayo ng langit. Di ba pag mag-abroad tayo, anong kailangan natin? Passport, visa. Kay Jesus hindi. Kumilala ka lang sa Kanya. Tanggapin mo lang sa puso mo ng tunay. Yung seryoso. Yung hindi pa bago-bago, yung hindi pa pagewang-gewang. Pag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, dapat seryoso. Kasi si Jesus, seryoso siya sa atin. Seryoso siya na makasama niya tayo sa langit. Amen? O, Kuya Boy, paano nga po ako makikipagrelasyon sa Panginoon? Una, letter A, accept Jesus as your Lord and Savior. Tatanggapin mo si Jesus Christ bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Paano yon? Sana yung susundin mo, hindi na yung sarili mo. Susuko mo lahat sa Kanya, tatanggapin mo siya. Letter B, ano yung bili? Believe. Maniwala ka sa Panginoong Jesus. Believe that Jesus Christ is rose from the dead. Siya ay namatay at muling binuhay at pagkatapos nanahan, bumaba pa siya sa impyerno. Pagkatapos bumalik siya sa mundo. Anong ginawa niya? Tinuruan niya yung mga disipulo niya. At salamat sa Diyos, sa panahon natin ngayon, ako, si Kuya Rudy, mga disipulo na kami ng Panginoon. Kuya Boy, paano naman kami? Pwede ba kami maging disipulo? Pwede naman. Katulad mo Imbang, katulad mo Ryan, Perle, John, J.Per. Pag nagpatuloy kayong humakbang kay Jesus sa pagsunod sa Kanya, magiging disipulo rin kayo. Ano ibig sabihin ko noon? Kasi mai-equip kayo Matututo kayo dito. Ako wala akong kaalam-alam sa salita ng Diyos. Ang alam ko ang salita, puro puro malalaswa, puro mahalay. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung nagpatuloy ako, 2006, in-invite ako ng tita-tina nyo sa JL Tuyo. Pero hindi ako ganun kaseryoso. 2007, 2008, na-water baptize ako. Na-water baptize ako sa Bliss. 2009, hindi ako ganun kaseryoso. Pag ganyan-ganyan pa rin, Pagdating ng 2010, Embang, nakapag-abroad pa ako. Naalala niyo ba yan? Nakapag-abroad pa ako sa Brunei. 6 months or 5 months. Akala ko suswertehin na ako. Wala rin nangyari. Bumalik ulit ako sa atin. Wala rin. Tambay na naman. Bisyo na naman. Ang gulo. Pero salamat sa Diyos, unti-unti, nung natuto akong sumunod sa Panginoon, binago niya buhay ko. Tinakwil ko na lahat yung kasalanan ko. Panginoon, sinusuko ko po sa iyo yung aking pagsusugal. Biro nyo, inaabot kami ng papa nyo. 10 to 12 hours, 24 hours nga. Nagmamadyong kami noon. Nagtutong-its kami ng mga apo. Grabe. Ano pa? Lord, sinusuko ko po sa iyo, Lord, yung pag-inom ko ng alak, yung paglalasing ko, nung iniwanan ako ng tita Anginyo. Wala akong ginawa kundi maglasing. Maliliit pa kayo noon. Dahil lang kuya po ko yun, liit pa. Tsaka si PJ, ang liit-liit pa. Isang araw nakita ko si PJ umiiyak. Sabi niya sa akin, Papa,
Wala nang dumarating sa, alam niyo naman Kuya PJ, kahit palit yun, ano yun, mataliti yun. Wala nang dumadating sa amin sa PTA. Wala na nga si mama, kayo wala pa rin. Ay, gano'n. Naano ako na antig ang puso ko. Magbuhat noon, sabi ko bakit nga ba gano'n? Wala na nga yung mama nila, napabayaan ko pa sila. Unti-unti, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Inayos ko yung pag-aasikaso ko sa Kuya Pokyo nyo at sa Kuya PJ nyo. Kasi nagkaroon sila ng ng trauma din eh. Pero kinalaunan sa pagpapatuloy ko sa paghakbang ko sa Panginoon, lahat yun. Lahat ng mga kasalanan ko. Pero ang matindi, Imbang, J. Ryan, nung nagseserve na ako kay Lord at nagpapatuloy na ako, ano nangyari sa akin? Ano yung paano natin kikilalanin at paano tayo magsusimula na humakbang sa Panginoon? Letter A, accept Jesus as your Lord and Savior. Letter B, believe. Believe that Jesus Christ is rose from the dead. Letter C, confess. Okay, natandaan nyo na. Accept, believe, and confess. Mangungumpisal ka, isusuko mo lahat. Panginoon, ito po yung kasalanan ko. Lord, sinusuko ko po sa iyo, Panginoon. Ayoko na pong gawin ito. Pero kailangan pangatawanan mo. Kasi baka sinasabi mo lang, dala lang ng emosyon mo. Nag-Bible study kami. Kagabi, kasama namin si Tito Boy. Yun, nagsisila nga ako, tinanggap ko na si Lord. Tapos kinabukasan, halika kayo, may emperador dito. No, nasa sa inyo yun. Huwag akong mimension ng name. Joke lang yun. Nasa sa atin yung pagsunod natin. Hindi tayo pinipilit ng Lord. Gusto niya kusa natin. Kaya kusa si Kuya Rudy, si Papa nyo, kusa. At unti-unti yan. Yan ang gagawin na proseso sa Papa nyo. At kayo din. Paano? Accept, believe, confess. Pagka naibigay mo na sa Panginoon yan, okay. Ano sabi? Pag tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Diyos at sarili mong tagapagligtas, meron ka ng Holy Spirit. Meron ka ng Holy Spirit ngayon. Yung banal na Espiritu Santo na mula sa Panginoon. Tandaan nyo, ang tinatayuan natin, 3 person but 1 God. Ano na yun? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So yung Holy Spirit, siya ngayon yung magiging gabay natin. Siya yung magtuturo sa atin, sasabihin sa iyo, Imbang, masama yan. Meron ka ng konsensya. Nagmura ka, Perle. Perle, masama yan. Pinapaalalahanan tayo. Yun ang Holy Spirit. At yung sinasabing Holy Conviction. Pagkatapos noon, mga kapatid, pag nagpatuloy ka na nagpatuloy, tiyak, sa langit ka na. Nakatala na yung pangalan nating lahat sa langit. Amen? Ang sabi ng Panginoon, pag sumunod kayo sa salita ko, pag nananatili kayo sa akin, sundin niyo salita ko. Gawin ninyo ang salita ko, sabi ng Panginoon. Anong sabi sa John 14:6? John 14:6. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makapararating sa Ama maliban sa akin. O sino sasampalatayan natin? Si Jesus. Meron bang sinabi ro na ako at yung mga santo-santo ay makapagliligtas sa inyo? Wala. Sino lang? Si Jesus lang. Okay? Abusahin mo. JP, ano ka bang magkina? Dito, i-open ko na lang para mas madali. Kung kapamilya ko kayo. Magkapatid kami ng papa mo. Kung ako ligtas, siyempre gusto ko ligtas din ng papa nyo. Siyempre pagka ligtas siya, gusto ng papa nyo, kayo, ligtas. Ako pa, gusto ko ligtas tayong lahat, Santos family. At saka yung mga magiging kabiyak at mga asawa ng mga anak natin. Diba? Kasi nakita nyo, imagine niyo Imbang, J. Ryan. Halimbawa lang pero sabi sa Bible, mangyayari. Dumating si Jesus. Pagdating ni Jesus, pag siya'y aakit na at mag-aakit na sa ere, lahat ng mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya, aangat din. Pero yung hindi mananampalataya at tumalikod kay Jesus, hindi sila aangat. May iwan sila. Anong sabi sa Bible? Daranas sila ng dakilang kapighatian. Pag sinabing dakilang kapighatian,
sasabihin mo, huwag ka nang ipanganak. Ang hirap-hirap. Puro hirap ang mangyayari sa atin pagka naiwan ka. At doon ang sinasabi sa Bible, ito medyo malalim na yon. Gusto kong ibahagi sa inyo yun sa susunod, pagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung tinatawag na tatatakan ka ng 666, di ka makakapunta sa mga grocery store, bang? Pag wala kang 666, pag wala, ngayon, sa Amerika, nilalagay na yung chips. Kasi laki ng butil ng bigas. Ilalagay dito, itatransplant dito, i-implant. Pagkatapos, pagpunta mo ng airport, wala ka ng passport, gaganyan mo lang sa computer. Makikita na yung impormasyon mo. Nandoon na, ganyan lang. Di ka na magdadala ng pera. Doon ka na lang magbabayad. Ganon katindi. Nakalagay sa Biblia yan. At iyon ang mararanasan nung maiiwan. O sino maiiwan? Yung mga hindi kumilala kay Jesus. Kaya tayo, salamat sa Diyos. Hindi yan papatuloy. John, Imbang, Ryan, Japer, magpatuloy tayo. Sa biyahe ng Panginoon, nag-umpisa tayo ngayon. Gawin natin sa susunod pa ulit na pag-usapan natin kung kailan kayo lagi available. Kung Sabado, gawin natin Sabado. Kahit 2 beses ang buwan. Kahit 2 beses lang. Magkaroon lang tayo ng follow-up. Kasi gusto ko makakay kayo. Gusto ko makakay ang papa nyo. Lalo na kayo. Pati ikaw, Ryan. Sumama ka. Sumama ka kasi para kay Lord to. Hindi masama to. Kahit malaman ng magulang mo, ba't sumasama ka? Mama, papa, para naman kay Lord yun. Sabihin mo gano'n. Kasi hindi natin masasabi. Baka nga sabihin. Kasi meron kami naka-Bible study. Pinagbawalan ng nanay. Huwag daw siyang sumama sa born again at sa Bible study. Sabi naman ng bata, para po kay Lord yung ginagawa namin. Anong ginawa ng bata? Tito Boy, Kuya Boy, di po, sasama po ako sa inyo. Hanggang ngayon, sumasama siya sa amin. Ganun. Pangatawan na natin, bakit? Si Lord Kay Lord to Kay Lord ang pinag-uusapan natin. Hindi naman tayo nagchichismisan. Nagchichismisan ba tayo? Hindi. Anong pinagchichismisan natin? Salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Bang, basa. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas Siyang, kita nyo, praise the Lord. Palamakan natin si Lord. So malinaw, Kuya Ryan, Japer, Embang pala, saka June Perle. Ang sabi ng Biblia, ang manatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas, ang sa maliligtas. Ako, nag-iisip ako noon, ano yung hanggang wakas? Yung pala hanggang wakas, pagdating ng Panginoon. O di kaya, hanggang sa dulo ng hininga mo. Halimbawa, tumanda ka na, JP, Embang, Ryan, nananatili ka sa Diyos. Hindi ka bumitiw. Hanggang sa dulo ng hininga mo, nanatili ka sa Diyos, sigurado sabi yon, sabi ng Bible, maliligtas. Mapupunta ka sa karya ng langit, karya ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng binanggit din ni Kuya Rudy at binasa natin kasi maganda yung binabasa natin para naliliwanagan kayo. Ay, hindi lang pala kwento yung ginagawa ni Tito Boy. Nasa Biblia talaga. Amen? Okay, palapakan natin si Lord at tayo po ay pagkakataon nito, mga minamahal kong kapatid, mahal kong pamilya ko kayo, no? Tatanggapin natin ang Panginoon sa buong puso natin, no? Tatanggapin natin siya ng seryoso. So, kailangan talaga yung pagtanggap sa Panginoon, seryoso at buong puso. Kaya susunod kayo sa prayers ko. Okay? Muli, palakpakan muna ulit natin si Lord. Tayong lahat ay yumuko at sandali tayong manalangin. Ito po ay tanggap ng o pagtanggap sa Panginoon. Pwede bang itaas ninyo yung dalawang ninyong kamay? Yan. 2 kamay, maitataas nyo. Ano ibig sabihin yan? Tandayan ng pag-surrender nyo sa Panginoon. Hindi lang 1 kamay, kundi 2 kamay. Sasabihin nyo okay? Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mga nagawa ko noong ako'y bata pa, hanggang ngayon po, Panginoon. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, linisin mo ang aking puso ng iyong banal na dugo. At Panginoon, sa oras po na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sarili kong tagapagligtas. Magmula po sa mga oras na ito, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Panginoon,
manahan ka sa puso ko. Manahan ka sa buhay ko. And Lord Jesus, itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, at sa pagsama sa amin ng banal mong Espiritu Santo, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito, Lord God, na dinako mo po kami ngayon, Kuya Rudy, dito po sa tahanan at pamilya po ng aking kapatid na si Julius Santos. Lord, salamat. Salamat po dahil nakasama ko po si June at yung kanya pong pamilya, maging yung kasintahan po ng kanyang anak na panganay na si Embang, si Ryan. Lord, salamat dahil alam po namin, ito po ay pinagkaloob mo, Panginoon. Hindi po ito aksidente. Kalooban mo ito, Panginoon, na sila po, kami ay maaligtas, Panginoon, at makasama mo kami dyan sa iyong kaharian pagdating ng takdang panahon. Lord, itinataas ko po sa iyo ang pamilya po ni Joe, ni Perley, ang kanyang mga anak, si Japer, si Embang, at si Ryan, Lord. Dakilang Diyos, dalangin ko po na hindi lang po ito yung pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng gawain na ito para sa iyo. Dalangin ko po ito na magawa po namin ito, Lord. Regular, consistent, Panginoon, para po ito ay tanda ng paglago ng kanilang pananampalataya. At dalangin ko, Lord God, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa pamilya po ni June. Lord, ano man po yung mga pangailangan nila, O God, Panginoon, ipagkaloob mo po sa buhay pamilya po ni June. At dalangin ko, Lord, yung mabilis na kagalingan ng kanyang asawa na si Perley. Dakilang Diyos, dalangin ko ang magandang kalusugan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. And Lord, Panginoon, yung 4 na sulok po ng tahanan nila ito dito sa Kupang, Panginoon Jesus, sa pangalan mo, dakilang Diyos, Lord, selyuhan mo po ito ng iyong precious blood, Panginoon. Balutin mo po ito ng iyong proteksyon. And Lord, winawasak po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, yung mga uri ng masasamang tao na nais magtangkang pumasok dito. In the name of Jesus, wala kayong karapatan. Get out in the name of Jesus. Maging ang mga gagawa ng masasamang spirito, wala kayong karapatang pumasok dito. Dahil ito ay tahanan ng mga anak ng Diyos, Panginoon. Lord, I pray, ikaw po ang sumentro sa pamilya po ni June, Panginoon. At dalangin ko po, Diyos, na mas lalo po silang magpursige na humakbang patungo sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po. We declare that Jesus Christ is Lord over Santos family, and we declare that Jesus Christ is Lord over Dizon family, Panginoon. And Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, ipinagpipray po namin yung mga pagkain po na ito na inihanda po ng pamilya po ni June. Lord, ikaw po magbalik ng pagpapala sa buhay po nila Perley, nila June, ng mga anak nila. Panginoon, siksik, liglig ito maapaw. And we pray, Lord, na ito pong mga pagkain nito ay maging kalakasan po sa aming katawang pisikal. Dalangin ko din po mamaya, sa aming pag-uwi ni Kuya Rudy, ang gabay at protection mo po sa amin. Panginoon, we believe, we receive, and we accept the answered prayers. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Ang lahat ng mga anak na ng Diyos na narito ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Praise God. Glory to God. O, kita nyo? Di ba? Ganun lang. Di ba? Masarap sa pakiramdam, Ryan? Okay. Oo, dami